Paano ba gumagana ang solar charger? Tulad nito, ng POW MR 60 amperes 160 volts. Ito yung galing sa panel. Ayan. Positive, negative, nakakonect sa breaker. Ito yung galing sa panel dito. Ito kinuha. Tignan nyo dyan. Guys. Tapos yan guys. Ito naman ay sa battery. Positive, negative. Ito yung load ko. 12. Ito naman sa inverter. Connect din yan sa battery. Pamunta yung inverter. Dapat nating tatandaan dito guys. Tatandaan natin pag nag-connect ka sa battery sa charge controller, huwag mong uunahin yung panel. Bubuksan mo muna yung battery. I-on mo. Tapos panel. Magpapatay ka naman, panel, tapos battery. Yun ang sequence nun, sequencing. Kasi may posibilidad na masisira yung charge controller na. Pero yung ganyang klaseng charge controller, meron siyang protection na tawag nito, reverse polarity. Hindi siya basta-basta nasira. Pero gagawin mo pa rin yung ganitong klaseng sequencing. Pag mag-on ka, battery muna bago yung panel. Magpapatay ka, panel, then battery. Yun po yung sequencing ng pagpapatay ng pagbubuhay at papatay ng battery. Ito namang inverter natin, hindi yan basta-basta maliit na wire ang gagamitin mo. Kasi pag 2,000 wattage yan, laki ng amperahe hinuhugot niyan dito. Kaya ang gagawin mo, makapal na wires. Tulad nito, makapal. Ito nasa 2 AWG na wire. Kasi pag gagamit ka ng mahigit mga 800 wattage na appliances, talagang mag-iinit yan to. Kung manipis yung wire na gagamitin mo, delikado sa sunog. At saka meron tayong breaker dito. Pag hindi na kinaya ng inverter na sobrang init talaga siya, meron siyang fan dito. Mag-activate mo yung fan niya. Pag-activate, pag hindi na talaga kaya, magti-trip off na to. Kaya itong pinaka-importante, makapal talaga ang wire ang gagamitin dyan. Di basta-basta manilipis. Katulad nitong wire ang ganito, hindi yan pwede dito. Ito yung wire sa battery, sa inverter. Original niya na pinadala sa akin. Nag-order pa ako nito ang dalawang ganito. Ito nasa 300. Itong dalawang to. Maliit lang yan ha. 300 baht isang ito. Lain eh, 300 ni. 300, tsaka ito 300. Itong dalawa. 600. 600 yan. Gamera, isang di pala, isang kamot Dapat lang. ito para sa pan ko to sa battery na isa idadagdag ko. Kaya nagkuha na ako na wag na lang magdagdag ng battery kasi meron na akong isang setup dito guys. Simple lang yan guys. PWM, MPPT. Ano ang pinagkaiba nito? Itong dalawa na to. Sa susunod na video, papaliwanag ko sa inyo paano yan paano ito gagana at anong kaibahan dito. Ano pagkakaiba? Pagkakaiba. Okay guys. Bye. Ayan, hindi yan nagana guys ha. Kasi ito yung ginagamit ko. Kasi para mapuno na yung 113.7. 76%. So nga, hindi na kasi nakakaabot niyan dati ng 14.2. Kasi matakaw sa kuryente yung mga ganyan. Dami mong wire na okay, so yun o. Buhay natin. Ay, walang konsumo yan. Zero. Na-charge ko muna yung battery kasi ayaw kong ma-stress. Charge muna to. Ay, init na nga oh. Ayan guys, sa charge controller ay naka-register 13.9, 13.8. Dito 13.7, 13.7. Dito naman inverter natin 13.6. Magkaiba yan guys.
Kasi dadaan muna siya sa charge controller kapuntang battery. Anong laman ng battery, babasahin niya dito. Yan, nakakalibrate na yan guys, pero hindi siya magkaparehas. Hanggang sa huli. Yan, sa huli, Video. Sunod na video. sunod na video ka na ha. Paano kita Discuss ko kinabit. sa inyo, paano na, anong pagkakaiba. Tsaka ito, modified pure.